Teo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Martes at 10 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ating pong headlines, 21 priority measures ng LEDAC inaprubahan ni Pangulong BBM. Panukalang travel tax abolition ipinaapura ng Pangulo. Panibagong anti-corruption rally sa February 25, pinaplansya na. Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio kumasa daw po sa hamon na debate ni Senador Marcoleta sa issue ng West Philippine Sea. Kalayaan officials hindi welcome sa China, Hong Kong at Macau matapos ideklarang persona non grata ang Chinese embassy official. Imbitasyon ni US President Donald J. Trump na sumali ang Pilipinas sa Board of Peace. Wala pang desisyon si Pangulong BBM ayon sa palasyo. Dating House Speaker Jose De Venecia pumanaw na sa edad na 89. Kaso ni Mary Jane Veloso pinag-aaralan na ng Office of the Executive Secretary. Co-ownership sa ari-arian ng same-sex relationships kinikilala ng Korte Suprema. 15 anyos. Patay sa pananaksak ng kapwa minor de edad sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Sa TNT Global News, halaga ng Japanese yen laban sa dolyar tumataas matapos manalo si Prime Minister Sanae Takaichi sa snap election. Sa sports, Alex Ayala, nabigo raw makalusot sa first round ng Qatar Open. At sa TNT Showbiz, Kim Molina, Gerald Napoles, natupad din ang mala fairy tale na prenup shoot. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, pinanguna mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Palasyo ng Malacanang. Ayon po kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinalakay sa pulong ang mga prioridad na panukalang batas na makatutulong daw po na mayangat ang pamumuhay ng taong bayan. Kabilang sa mainasa ng Pangulo ang mapapagtibay hanggang sa Hunyo ang panukalang tanggalin na ang travel tax. Nakikita niya ng Pangulo na magpapaangat ito ng turismo at magpapagaan sa gastusin ng mga turista o sinumang bumibiyahe para sa trabaho at maging emergency cases. Bukod po dito ay kinumusta rin ng Pangulo ang update sa Anti-Political Dynasty Bill, panukalang Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o KADENA. Gayon din ang Expanded Anti-Online Sexual Abuse, Anti-Fake News and Digital Misinformation Act at ang BARM Elections. Sa iba pa nating mga balita, nasa tanggapan naman ng House Speaker Faustino D. III ang kopya ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Formal nang naitransmit ni Secretary General Cheloy Garafil ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara na isinampa ng civil society leaders, legal practitioners at mga religious leaders. Inendorso ni Representative Laila de Lima ang ikatlong impeachment complaint at ang reklamo ay kinabibilangan ng betrayal of public trust dahil sa questionableng paggamit ng confidential funds, culpable violations of the Constitution, graft and corruption, bribery at other high crimes. Naniniwala si De Lima na malakas ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente base na rin sa mga dokumento mula sa Commission on Audit na hindi
hindi maipaliwanag kung saan ginamit ang milyones na confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. TNT tomorrow's News Tonight. Naniniwala naman ang mga petitioner na ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na malakas daw po ang kanilang mga ebidensya para tuluyang mapatalsik sa pwestong pangalawang Pangulo. Tinanggap kahapon ni House Secretary General Cheloy Garafil ay ikatlong impeachment complaint na iniharap ng mga grupo ng mga abogado at grupong relihiyon at inendorso naman ni mamayang Liberal Party List Congresswoman Leila de Lima. Ayon po kay Attorney Armando Virgil Ligutan, legal counsel ng mga petitioner, hindi nagsisinungaling ang mga dokumento kung paano dinaya ang mga listahan ng mga recipient para palabasing nakinabang sa confidential funds. This case can stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. Why? Because the Vice President, their two offices, submitted fictitious names as alleged recipients of these millions of pesos entrusted to her. We have certifications from the Philippine Statistics Authority saying that these individuals do not exist. They were not born, they're not dead. They are what they are, fictitious. Dagdag pa niligutan, lalo daw titibay ang mga ebidensya sa kandaan ni Ramil Madriaga, dating aide ng pangalawang Pangulo na tetestigo sa sandaling matuloy ang impeachment process. Samantala, tuluyan ng ibinasura ng Kamara de Representantes ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa botong 284 na pabor, 8 tutol at 4 na nag-abstain, pinagtibay sa plenaryo ang rekomendasyon ng House Committee on Justice na ideklarang insufficient in substance ang mga reklamong inihain laban sa Pangulo. Ayon kay Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, nakaangkla ang desisyon sa mga pamantayan ng konstitusyon, mga desisyon ng Korte Suprema at sa impeachment rules ng Kamara. Gayunman, tumindig si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at nagsabing premature ang mabilis na pagbasa sa mga reklamo dahil hindi pa umano ganap na nasusuri ang mga ebidensya. With 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention, House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. Yan po ang bahagi ng naging botohan sa plenaryo sa kabila po ng pagtutol ni Representative Leila de Lima. TNT tomorrow's News Tonight. Ikinagalak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinal na pagbasura ng Kamara sa dalawang impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, natutuwa ang Pangulo na 284 na miyembro ng Kamara ang naniniwala sa katotohanan at nagpasyang ibasura ang mga reklamo laban sa Pangulo. Dagdag pa ni Castro, nakatuon ngayon ang Pangulo sa kanyang trabaho, partikular sa pagsusulong ng mga programang pang-ekonomiya na layuning mag-angat sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sa botohan sa plenaryo, pinagtibay ng Kamara sa botong 284 ng pabor, 8 ang tutol at 4 ang nag-abstain sa rekomendasyon ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang impeachment complaints laban kay Pangulong BBM. Samantala, pinaplansya na ang panibagong anti-corruption rally sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa ika-25 ng Pebrero. Ayon kay Bagong Alyansang Makabayan Secretary General Mong Palatino, na sa kabila ng People Power movement, nananatili pa rin ang bulok na political system gaya ng kaliwat ka ng korupsyon sa ating bansa. Bibit-bitin nila ang ingay ng korap na proseso ng budget.
At ang higit sa lahat ay ang pananagutan para sa nangulimbat sa kaban ng bayan. Idiniin ng grupo na ginagamit lamang ni Pangulong Marcos at VP Sara ang kanilang kapangyarihan para makatakasumano sa pananagutan. Samantala, nakalatag na rin ang security measures na National Capital Region Police Office na magbabantay sa seguridad ng kilos protesta. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, hanggang 14,000 pulis ang magbabantay. At sa ngayon, wala pa silang namomonitor na banta sa anti-corruption rally. TNT Tomorrow's News Tonight. Tinawag naman ni Ombudsman Boying Remulla na politika ang revisyon sa report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Sa isang press conference sa Baguio City, sinabi ni Remulla na posibleng may halong personalan sa hanin ng mga senador kaya nauuwi sa negosasyon at kompromiso ang nilalaman ng committee report. Gayunman, iginit po ni Remulla ng mahalagay na natiling buo at intact ang records ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee at magagamit pa rin nila ang mga testimonya ng mga testigo sa kanilang investigasyon. Magugunit ang sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senador Ping Lacson na nagkasundo raw po ang mga senador na baguhin ang rekomendasyon ng komite. Sa halip na direktang magharap ng kaso, irerekomenda na lamang ng committee report ng pagsasagawa ng preliminary investigation laban kina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Naghain ang kampo ng kontratistang si Sara Diskaya ng petition for bail sa Lapu-Lapu City RTC Branch 27 para sa walang piyansa niyang kaso na malversation kaugnay ng flood control mess. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, tagapagsalita ng mga Diskaya, naghain rin ng kaparehong petisyon ang kanyang kliyente na si Maria Roma Diskaya Rimando ng St. Timothy Construction na pamangkin din ni Curly Diskaya. Ipinaliwanag ni Samaniego na kahit non-bailable ang kaso ni na Diskaya ay may opsyon ang mga akusado na humirit ng motion to bail o to post bail. Isaan niya itong legal remedy na inia-avail ng mga abogado para makapagpresenta ng ebidensya na hindi malakas ang pruweba laban sa kanilang kliyente. Magkasama sina Diskaya at Rimando na nakapiit sa Lapu-Lapu City Jail dahil sa kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y 96.5 million peso ghost flood control project sa Davao Occidental. Una na ring sinabi ni Samaniego na hihilingin ang joint ocular inspection sa korte si Rimando upang ipakita na nagawa naman ang proyekto sa Kulyanan Jose Abad Santos. Giit ng abogado na naapektuhan lamang ito ng mga natural na kalamidad na hindi dapat isisi sa kumpanya ng mga kontratista. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sa iba pang balita, kumasa daw po si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa hamon na debate ni Senador Rodante Marcoleta tungkol sa isyu naman ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod kay Carpio, ipinabot din ni Marcoleta ang kaparehong friendly debate challenge kina Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard at UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director J. Batong Bakal. Ginawa ng mamabatas ang hakbang matapos siyang imbitahan ni Tariela na sumama sa biyahe patungong Kalayaan Island Group. Sa hamon na debate naman ni Marcoleta, diretsang sinagot ito ni Carpio ng I accept the challenge. Wow. I accept the challenge. So kailan? Malalaman natin. Ang retired Supreme Court Senior Associate Justice ay kilalang aktibo sa pagsusulong ng kampanya na ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Siya rin ay tinuturing na isa sa primary architects sa matagumpay na legal victory ng Pilipinas sa The Hague noong panahon ni yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino. Ikinabahala ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang naging pahayag ng magamang Marcoleta sa usapin ng West Philippine Sea.
Ayon kay De Lima, sa halip na kampihan ang mga dayuhan na nambubuli sa kababayan nating Pinoy, dapat ay ipagtanggol ang ating dangal at soberenya. Binigyan din pa ni De Lima na hindi tayo nag-uudyok ng gyera at prioridad lamang natin na ipagtanggol ang ating karapatan na kinikilala rin ng international law. Una rito ay sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na ibigay na lamang ang Kalayaan Group of Islands sa China. Kinampihan din ito ni Sige Party List Representative Paulo Marcoleta at sinabing si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela at ilan pang senador ang dapat umanong ilagay sa frontline sakaling magdeklara ng gyera ang China laban sa Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, welcome sa Armed Forces of the Philippines. Ang inisyatiba naman ng Philippine Coast Guard na imbitahan ng ilang opisyal ng bansa para makita po ang tunay na kalagayan sa West Philippine Sea. Kasunod po ito ng hamon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kay Senador Rodante Marcoleta na silipin ang Kalayaan Island Group. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Armed Forces spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na kanilang suportado ang akbang na makasamang ilang opisyal sa Maritime Domain Awareness o MDA flight. Subalit kung maritime cooperative activity ng AFP at mga kalyado ang tatanungin, dumistansya si Trinidad at sinabing kailangan pa rito ng karampatang guidance mula sa General Headquarters. Hindi man direktang sinagot si Marcoleta sa pahayag nitong i-give up ang Kalayaan Island Group na nasa labas sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Iginid po ni Trinidad na kasamang teritoryo sa mandato nilang protektahan alinsunod sa umiiral sa saligang batas. I would like to leave the statements as they are. So far as the AFP is concerned, napakaliwanag ng ating mandato, and this is stated in the Constitution itself. We know the limits of the Philippine territory. It is our mandate to protect national sovereignty, to ensure the integrity of the national territory all the way up to our 200 nautical mile EEZ and the regime of islands covering KIG, which is beyond our EEZ. Samantala naman sa pinakauling monitoring ng Philippine Navy, abay meron daw pong 14 na mga barko ng China na nakakalat sa area ng Baho de Masinloc sa Zambales, maging sa Ayungin Shoal, sa Escoda Shoal at sa Pag-asa Island itoong nakalipas na linggo. Samantala sa kaugnay na balita, handa nga pong magbuwis ng buhay ang mga kawal na Pilipino para maipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas kabilang na ang Kalayaan Island Group o KIG. Ito ang tiniyak ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kaugnay ng mainit na balitaktakan tungkol sa Kalayaan Islands. Ayon kay Admiral Trinidad, handang tuparin ng mga Pilipino o ng mga kawal na Pilipino ang pangakong dedepensahan ang Pilipinas sa anumang pagbabanta, domestic man o mula sa mga dayuhan. Dahil dito ay kung kinakailangan na magbuwis ng buhay para sa bansa ay gagawin nito ng tropa ng AFP. Malinaw anya sa mandato ng tropa ng AFP alinsunod sa saligang batas na protektahan ang soberanya ng bansa, matiyak ang integridad ng national territory hanggang sa layong 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas hanggang sa Kalayaan Islands. Alam niya anya ng mga tropa ng militar ang kanilang tungkulin na dumepensa kabilang na ang pagbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino na anya ay ginagampanan nila sa mahabang panahon. TNT Tomorrow's News Tonight. Pinagbawalang makapasok sa China, Hala, sa Hong Kong wag ako. at Macau. Wag ako. Hindi ka. Ay, hindi naman ako. ikaw. Hindi ako. Okay. Ang ilang opisyal ng lokal ng pamahalaan ng Kalayaan, ayon po yan sa Chinese Embassy sa Maynila. Sa inilabas na lista ng Chinese Embassy, kabilang po sa mga bawal pumasok sa China, Hong Kong at Macau ay sina Balthazar Alindogan,
mga official to ng Kalayaan Group of Islands. Oo. Ano, Maurice Philip Alexis Albaida. 16 pala sila, ha? Nonilon Balbontin, Noni Gapos, Roberto Asiado, Hubert Liawan. Ano ba sila, mga mayor, ha? Wala nakalagay kung mga mayor o mga konsehal yan, ano ba? So, inisa-isa lang yung mga pangalan, walang katungkulan. Sino pa? Si Francis Polizon, maging si Marilo Valles, Monico Abogado, Eugenio Bito Onon, Hermoso Ornopia, si Tracy Lee Sherjun Malabayabas, Arcel Belidan, Vicencio Milan, Alan Deliosa, at isang Mary Cristina Lagrosa. Ayon po sa statement ng Chinese Embassy, pinagbawalan naman ito matapos daw pong ideklara ng munisipalidad na persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Sa ngayon wala pang reaksyon na ibinibigay mo opisyal sa naturang desisyon ng Chinese Embassy. Nainsulto ang alkalde. Mukhang alkalde. Mga mayor. alkalde yan. Nainsulto ang mga alkalde ng Kalayaan sa Palawan sa pahayag na isuko na lang ang Kalayaan Island Group upang maiwasan ang gulo. Sa panayam sa DZRH 2x2, saminado si Kalayaan Palawan Mayor Billy Alindogan na nasaktan at hindi siya sang-ayon sa mga naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Gate ng alkalde, kahit may magkakaibang interpretasyon sa isyu ng West Philippine Sea, ay dapat na magkaisa na lang kung paano ma-develop ang lugar. Kasabay nito'y pabor si Alindogan na imbitahan si Senador Marcoleta at iba pang senador upang maunawaan niya ang aktual na kalagayan ng mga residente sa Pag-asa Island. Bagamat personally hindi ako sang-ayon sa pananaw ni kagalang-galang si Senator Marcoleta, kami po, ako bilang lingkod bayan at punong bayan ng Bayan ng Kalayaan, mas focus namin ang aming atensyon kung papaano itaguyod ang kapakanan ng mamayan, at hinihiling din po namin mas mabuti po at maganda na ang marinig namin ay pag-usapan paano makapagdala ng higit pang development sa ating Bayan ng Kalayaan. Yun. Si Kalayaan Palawan Mayor Billy Alindogan. May nag-reaction tuloy dito. Wala namang mawawala sa kanila kung dineklara Hindi, silang bawal doon, ha? Tsaka ang tanong, gusto din ba nila na pumunta? Yun nga eh. Di ba? Gusto ba nila pumunta? Ano? Reaction dyan. Ano? Ibang lugar na pa pwedeng puntahan. Marami pang mga magagandang lugar sa Pilipinas. Oo. Kaysa sa China. Besides, hindi rin naman talaga aalis yung mga yan. Nang walang travel authority, mga official yan ng pamahalaan diba? Hindi wag silang mag-conduct ng pagpupulong sa any territory of China. No? Pwede naman sa Singapore. Pwede naman sa Malaysia. Sa Taiwan. Pwede naman sa Thailand. Di ba? TNT Tomorrow's News Tonight. Pwede naman sa Vietnam na pupuntahan ni partner. Sa Afghanistan. Ha? Uy, Wag naman doon. Grabe ka naman. Ay, hindi. Sa ano na lang wala? Sa Kazakhstan. Hindi, walang visa sa Kazakhstan. Ang ganda pa ng lugar sa Kazakhstan. Sa may Almaty. Gusto mo pumunta ng Afghanistan? Hindi, Kazakhstan. Makikita mo yung mga Taliban doon. Wag doon sa Afghanistan. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. Wala pa raw hong desisyon si Pangulong BBM sa imbitasyon ni US President Donald Trump na sumali ang Pilipinas sa kanyang inilunsad na Board of Peace. Samantala naman, yun daw pong kaso ni Mary Jane Veloso, pinag-aaralan daw po ng Office of the Executive Secretary. Samantala, naku, talaga naman, kinukover ko dati ito sa Kongreso. Si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. abay pumanaw na pala si Speaker De Venecia, sa edad na 89 anyos. Pero bonus na rin yung kanyang edad. Rest in peace, Mr. Speaker, sir. Ha? Samantala naman, co-ownership sa area ng same-sex relationships,
Ito raw po'y kinikilala na ho ng Supreme Court. Sa tibong TNT Global News, halaga ng Japanese yen laban sa dolyar abay tumataas matapos daw manalo si Prime Minister Sanae Takaichi sa snap election. Sa sports naman, Alex Ayala abay nabigura ho na makalusot sa first round ng Qatar Open. Pilipinas ang oras, alas 9:39. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Arrows News Tonight! Ang inyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight! Standby, Noche Gagas at Ka Federico Manalili. Sari pa rin pong mga balita. Wala pang desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa imbitasyon ni US President Donald J. Trump na sumali ang Pilipinas sa kanyang Board of Peace. Ayon po kay Paras Press Officer Yusek Claire Castro, wala pang pinal na desisyon sa namang pagpupulong o commitment na may kaugnayan sa imbitasyon ni Trump. Unang kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na may personal na liham si Trump sa pamagitan ng White House kay Pangulong BBM para imbitahan siyang sumali sa Board of Peace. Inilunsad ang Board of Peace sa World Economic Forum diyan po sa may bansang Switzerland noong Enero bilang pangunahing bahagi ng US-led peace plan para mawakasan na ang sigalot sa Gaza at maibalik ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Tanging ang Indonesia at Vietnam lamang ang dalawang bansa sa Southeast Asia na sumali sa Board of Peace ni Trump. Samantala, inilahad naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga pangunahing reforma sa kanilang pinalakas na tax audit framework sa ilalim ng Revenue Memorandum Order Number 1-2026. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, layunin ng mga pagbabago na gawing mas patas, mas malinaw at mas transparent ang proseso ng tax audit kasunod ng mga konsultasyon sa pribadong sektor at sa iba't ibang stakeholders. Kabilang sa mga reforma ang mas malinaw na definisyon ng audit authority at ang tinatawag na single instance audit framework kung saan isang letter of authority lamang kada taxpayer bawat taon ang papayagan. Kasama rin dito ang risk-based at system-assisted selection, anonymized assignments at ang pagbuwag sa mga special audit task force gaya ng VAT audit section at large taxpayers VAT audit unit na ibabalik ang kanilang mga tungkulin sa regular ng mga tanggapan ng BIR. Pinalakas din ng BIR ng disiplina at pagsusuri sa mga assessments sa pamamagitan ng Revalida o Audit the Auditor System upang matiyak ang kalidad at tamang proseso sa audit. Bahagi ito ng mas malawak na reforma
ng BIR na tinatawag na BIR Dares. Tiniyak naman ni Commissioner Mendoza na patuloy ang pagmonitor at pag-aayos ng mga polisiya habang ipinatutupad ang bagong audit system. TNT Tomorrow's News Tonight. Report muna tayo. Buganteng na sa top 10 most wanted persons sa kasong illegal drugs. Arestado daw po sa Pasay City. Report mula kay RH27 Noche Cacas Noche. Lakay Ray at Kises, naaresto na ng mga pulis ang lalaking nasa top 10 na most wanted person sa lungsod ng Pasay. Ito ay matapos silbihan ng warrant of arrest sa St. Mary Street, Barcaban sa Barangay 178 sa lungsod. Kinilala ang naarestong pugante na si alias Ward, 33 anyos. Ayon sa report, wanted si alias Ward, station level ng Pasay Police sa paglabag sa Republic Act 9165 Article 2 ng Section 11 o ang tinatawag na possession of illegal drugs at batay rin sa nakasaad sa WOA Service of Sentence na ang criminal case number RPSY-21019114-CR ni alias Ward na nasukol sa pinaigting na manhunt operation sa individual na nagtatago sa batas. Arit sa 27 na chikaka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, motor napper, na suspect arestado daw po sa San Jose del Monte, Bulacan. Federico Manalili sa detalye. Yes, sa cases at dahil nga sa agarang ginawang follow-up operation ng mga otoridad ng San Jose del Monte, agarang itong natiklo yung suspect na tumangay ng motor habang ito nakaparada sa Barangay Nara, San Jose del Monte. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayson Bagay, hepe ng San Jose del Monte PNP, ang arestadong suspect na si alias Andy, hepe residente ng Block 1, Block 12, Phase F at Francisco Home, Barangay Nara na banggit na lungsod. Batay sa salaysay ng biktimang si alias DR41, alias residente ng nabanggit na barangay, kanya lamang pinarada sa harap ng kanilang bahay ang kanyang motor na Suzuki Raider J. Kanya na ito gagamitin ay mismo na-actual niya yung suspect na saksakay ang kanyang motor na bilis naman itong nireport sa mga otoridad at garang nagsagawa ng follow-up operation, nagresulta ng pagka-aresto ng suspect. Nabawi mismo sa suspect ang ilakaw na motor na Suzuki na may plakang 1946 NP na sa ngayon ay nakapit na sa custodial facility ng San Jose del Monte Police Station ang arestado suspect habang ito naharap sa kasong RA 10883 mas kilala sa New Anti-Carnatic Act of 2016. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita, pinag-aaralan naman ng Office of the Executive Secretary ang mga probisyon at naging kasunduan ng Pilipinas at Indonesia sa kaso ni Mary Jane Veloso. Ito pong pahayag ng Malacanang matapos muling umapila si Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalaya para makasama at maalagaan ng kanyang mga magulang at mga anak matapos ang higit sa 15 taon na pagkakakulong sa Indonesia. Magugunitang pumayag naman ng Indonesia na ilipat si Veloso sa Pilipinas, ngunit manatili siyang nakakulong. Samantala, humiling din ang mga magulang ni Veloso sa Korte Suprema na palayain po ang kanilang anak dahil man sumunoy kawalan ng legal na batayan ng kanyang patuloy pa ring pagkakadetine sa bansa. Nakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos mahatulang guilty sa kasong drug trafficking. Posible nang kilalanin ang pagkakaroon ng co-ownership sa mga ari-arian na nasa same-sex relationship basta't may patunay ng aktwal na ambag sa pagbili ng nasabing ari-arian. Ayon sa Korte, bagamat ang Article 147 ng Family Code ay malinaw na tumutukoy lamang sa pagsasama ng lalaki at babae, nakasaad naman sa Article 148 na ang mga ari-arian na nakuha habang nagsasama ang couple ay maaaring ituring na common property kung may ebidensya na nakuha ito sa pamamagitan ng kanilang joint contribution. Gayunman, nilinaw ng mataas na hukuman na masalimuot ang aplikasyon ng Family Code sa ganitong mga kaso dahil hindi pa kinikilala ng batas sa Pilipinas ang same-sex marriage.
TNT, tomorrow's news tonight. Ihanda ang mga wallet at bulsa. Ihanda na rin ang ATM. Tataas daw po ang singil ng Meralco ngayon pong paparating na February billing. Ayon po sa Manila Electric Company, tataas ng 22 sentimos bawat kilowatt hour ang singil ngayong buwan dahil sa pagtaas daw po ng transmission at universal charge. Katumbas yan ng 45 pesos na dagdag singil sa pangkaraniwang kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. So kung mas mataas ang konsumo mo, mas mataas ang dagdag. Ay, sus, niya. Samantala, formal nang itinatag ng Ride for Solidarity ang Philippine Off-Road Riding Center sa Ayala Vermosa Sports Hub. Yan ay matapos ang isang multi-party Memorandum of Agreement signing kasama ang National Motorcycle Sports and Safety Association o NAMSA at Ayala Vermosa. Layunin po ng partnership na gawing national headquarters ang Vermosa para sa off-road competition at palakasin ang pagsasanay ng mga Pilipinong atleta sa motorsports. Sa ilalim ng kasunduan ng NAMSA na kinikilala po ng National Sports Association of the Philippines, Sports Commission, Philippine Olympic Committee at ng Federation of International de Motorcyclisme ang mangunguna sa regulatory supervision at safety compliance. Pinagmamalaki naman ng mahigit na 35 taong karanasan po sa racing oversight at zero fatality record sa mga sanction events. Kasabay ng MOA signing, inihayag po ng 2026 National Race Calendar kabilang ang National MX Leg 1 sa April sa Vermosa at ang kauna-unahang National Rally Raid sa May 1 hanggang sa 3 sa Alviera, Pampanga. Mukhang sasali ka. Wow. Hindi nga ako marunong sa bisikleta nga hirap na hirap ako Hindi, nag-aaral ka. Abay, what if makita nyo si partner na naka big bike? Motor, no? Wow. Tapos kitang-kita yung legs. Ay. Habang naka big bike. Wow. Naka-cycling nga pala. Hindi pala. Kapag pala sa mga motorcycle, full gear. Oo. Pero iba nakakita yung legs. Ano yung may slit? Naka-leather. TNT, tomorrow's news tonight. Samantala, patay na may isang 15 anyos na lalaki matapos sumanong saksakin ng kapwa minor de edad sa may Baseco Compound, Porteria, Maynila. Kinilala po ng Manila Police District ang biktima na isang estudyante at residente ng Barangay 649 habang suspect naman ay isang 16 anyos na lalaki na residente rin ng parehong lugar. Ayon po sa mga pulis, nauwi muna sa suntukan ng alitan ng dalawa bago bumunot ng Swiss knife ang suspect at sinaksak ng 2 beses ang biktima sa kaliwang bahagi ng katawan. Ako naman ano ba naman yan? Sana wag naman mauwi sa ganyan. Mga bata pa. Ay sus po. Nakikiramay po tayo dun sa mga magulang nung 15 anyos na biktima. TNT Top News Trending Worldwide. Uy, sa TNT Global, ang halaga daw po ng Japanese yen sa mga magja-Japan tumataas. Arigatou gozaimasu. Matapos daw po na manalo si Prime Minister Sanae Takaichi sa snap election. Alamin nga natin ang detalye kay Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Tumataas ang halaga ng Japanese yen laban sa dolyar matapos ang pagkapanalo ni Prime Minister Sanae Takaichi sa snap election. Naitigil ng yen ang 6 na araw na pagbaba nito matapos bumagsak malapit sa 160 laban sa dolyar na nagdulot ng pangamba sa posibleng interbensyon sa Japanese government. Ito'y upang suportahan ang kanilang pera. Ayon sa mga analyst, ang polisiya ni Takaichi kabilang ang pagbabawas ng buwis at dagdag na paggastos ng gobyerno ay inaasahang magpapalakas sa ekonomiya at merkado ng stock na maaaring magtulak sa Bank of Japan na magpatupad ng mas mahigpit na patakaran na pabor sa yen. Itinaas ng yen ang halaga nito ng 0.23% sa 155.52 laban sa dolyar at 0.32% sa 185.18 laban sa euro. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Wina.
At ngayon mga kaibigan, dumako na po tayo sa ating sports. Alex Ayala bigong makalusot sa first round ng Qatar Open. Report mula kay Kyle Bulyas. Kyle. Maagang umexit si Alex Ayala sa unang WTA 1000 tournament nito ngayong taon. Bigong mapataob ng Pinay tennis sensation ang Czech qualifier na si Teresa Valentova sa round of 64 ng Qatar Open. Ito na ang ikalawang pagkakataon na tinalo ni Valentova si Ayala. Una silang nagharap sa Japan Open noong nakaraang taon sa round of 32 kung saan nanalo si Valentova sa score na 6-1, 6-2. Samantala, tuloy pa rin ang Middle East swing ni Ayala dahil sasabak ito sa Dubai Tennis Championship sa susunod na linggo. Una rito, nasungkit ni Ayala ang career high ranking nito sa world number 40 kasunod ng kanyang laban sa Abu Dhabi Open. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. Samantala, silipin naman natin ang mala fairy tale Sige nga, pasilip nga. na prenup shoot ni na Kim Molina at Gerald Napoles. Sa report ni Don Carlos. Natupad ang pangarap ni na Gerald Napoles at Kim Molina para sa kanilang prenup wedding shoot. Ibinida ng aktres sa kanyang post ang JK, a mermaid's dream, ang ilang clips at behind the shoot na kinuhanan pa sa ilalim ng dagat at swimming pool. Tila buwis buhay ang shoot nang magsuot pa si Kim ng rubber fishtail at nakascuba suit naman sa ang kanyang fiancé na si Gerald. Bago ang lahat, sumailalim pa ang dalawa sa professional diving training habang may backup diver naman na nakapalibot sa kanila. Paliwanag pa ni Kim, pinag-usapan nila ang kanilang magkaibang trip at pinaghalo ang dalawang concept sa kanilang prenup wedding shoot. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Mala Jezebel pala, no? Huwag naman Jezebel. Bakit? Sa bagay Pinoy yun. Mela fairy tale. Hindi, wala na. Kapag iniisip ko fairy tale, Ariel. Yan. Disneyland. Basta Jezebel ako. Pinoy. Pinoy tayo, Pinoy. Oy, bago tayo Jezebel. magtapos, Lakay, may paanunsyo lang si Congressman Salvador Pleito para daw sa Kongkaador, sir. Kumusta ka na? alaman ng lahat. Yung Facebook account na Congress Ador Pleito. Ay? Tandaan nyo yan, Congress Ador Pleito na Facebook account. Ay, Peke po yan. Oh. Hindi official na Facebook account po yan ni Congressman Salvador Pleito. At tanging ang Salvador Aquino Pleito at ang serbisyong Kong Pleito Movement lamang po ang official account sa FB po. Ano yung legit na account? Yung serbisyong Kong Pleito Movement. Serbisyong Kong Pleito Movement. Yun yung official. legit. Legit yun. Kaya po yung mga na-message ho nung account po, nung peking account na Congress Ador Pleito, ay mali yun. kung kayo po ay nabigyan ng mga impormasyon hinggil sa paghingi ng pera, donasyon, gano'n. Huwag na po niyong papansinin at i-report po sa Facebook, i-block nyo po yan dahil yan po ay peking account. Naku, delikado yan. Ingat po kayo sa mga manloloko. Yung mga congressman, nabibiktima na kayo. What more, yung mga simpleng ordinaryong tao. Oo. Ay, ingat ka, partner. Ha? Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Yan po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sinagsagit ho ang programang Showbiz Talk and Earn with Miss Molly. And Tita Gorgie. Pilipinas ang oras, 7 minutes, makalipas ang alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon,